my beloved Boss Mike Cervera. Nakabangon mula kay Tino. Nag-deklara na po ng state of calamity ang Pangulong Bongbong diyan po sa Cebu. Opo ha, sa nangyaring malawakang pagbaha sa Cebu, mga kababayan ko, eto na. Oo, eto na ha. Hindi pa man nakakabangon mula kay Tino, may isa na namang nagbabadyang malakas na bagyo. Dahil sa sama ng panahon, nasa state of national calamity na tayo. Nako, mga kababayan ko, may parating daw ho na malakas na bagyo. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. Nagdeklara na si Pangulong Bongbong Marcos ng national calamity dahil sa pinsalang dala ng bagyong Tino at ang binabantayan na posibleng super typhoon na si Uwan ngayong linggo. Mabilis umaksyon ng Pangulo, ibig sabihin dito mga kababayan. Mabilis umaksyon, ano? Because of the scope of, shall we say, problem areas that has been hit by Tino and will be hit by Uwan, there was a proposal from the NDRMC, which I approved, that we will declare a national calamity. Yan. So ngayon mga kababayan, ganyang kabilis mag-isip ang Pangulong Bongbong. Balikan natin ang dahilan. Isa pang dahilan ng pagbaha sa Cebu. Pasok! Ngayon ng isang high-end residential project na itinatayo sa gilid ng bundok sa Cebu City. Kita nyo mga kababayan ko, eto na. Eto na ho yung resulta mga kababayan. Malamang baka mamaya, baka lang mamaya, kasosyo pa si Digong dyan. Hindi kaya? Hindi kaya mga kababayan, eto sa ginagawa na ito, baka mamaya gumawa ng dami si Digong at mga Duterte, pero ang totoo, kanila eto na. Tingnan nyo, pagdugtong-dugtongin nyo mga kababayan, humukay, pumatag, ng kabundukan, dyan sa may Cebu. Ngayon, nagkaroon ng exclusive subdivision na pangmayaman. Sino ho ang makikinabang? Mga mayayaman lang. Nasaan yung mga mahihirap na mga DDS na sigaw na pinaglalaban si Digong? Ayun, baka yung iba, mga nangamatay na sa baha. Di ba? Pero eto, ang inalagaan ni Digong, yung mga mayayaman. Ayan, tignan nyo. Tapos sasabihin nyo, si Duterte lang ang makamahirap, mapagmahal sa mahirap. Mga tanga. Kailanman hindi mapagmahal sa mahirap si Digong. Oo, Diyos ko. Kailan ba kayo matatauhan at maiisip nyo na binola lang kayo, nilin lang kayo, binulag kayo, pinaglaruan lang damdamin nyo ni Digong? Kailan kayo mamumulat dyan sa mga bagay na yan, ha? Siguro kung lumapit-lapit kayo rito at pagsasampalin namin kayo. Tuloy. Binabatikos ngayon ng isang high-end residential project na itinatayo sa gilid ng bundok sa Cebu City. Yan umano ang isa sa mga dahilan kung bakit binaha ang ilang barangay sa lungsod. Sa frontline na balitang yan, si Rainiel Pawit. Nako, yan na. Matinding bahang na minsala sa Cebu dahil sa bagyong Tino. Nako! Daang libo ang nawalan ng tirahan. Nako! Mahigit 100 na rin ang nasawi sa buong lalawigan. Nako po! Bukod sa palyadong flood control projects, sinisisi rin ang netizens at ng ilang Cebuano ang Darais at Monterazas. Isa itong high-end residential project sa bundok na bahagi ng mga barangay Guadalupe at Sapang Daku sa Cebu City. Umiinit na naman ulo mo, Boss Mike. Pampalamig, pang Starbucks. Kasya ba? Kasya. Thank you, Letisa. Thank you. Tuloy. Inspired ang disenyo nito sa Banawe Rice Terraces. Nasa likod nito ang celebrity engineer na si Slick. Grabe, Sabi ng isang netizen, hindi raw nagbabaha sa barangay Guadalupe. Pero mula na magsimula ang pagpapatayo ng Monterazas, bumaha na rin sa lugar. Kita niyo mga kababayan ko, yung buntok, tinapyas-tapyas nila. Kinorte pa na parang rice terraces siya. Maganda nga sa paningin kasi yun lang ang gusto ni Digong. Yung maganda na makita ninyo. Pero nga ang sinasabi ko sa inyo, sa likod ng kagandahan, tinatago niyan ay kapahamakan tulad ng nangyari
Diyan sa lugar na yan. Nagets nyo? Nagets nyo mga kababayan ko? Gusto lang maganda yung pinapakita pero yung nasa likod, puro kademonyoan kawalang yahan ni Duterte. Ang nakakubli. Oh, na ngayon lumalabas na ang totoo. Kita nyo? Pero kayo, ulitin ko, paulit-ulit to mga DDS na mahihina ang ulo, bobo, eka nga, mangmang, eka nga. Ha? Mga, ewan ko lang sa inyo. Kayang-kaya kayo ni Duterte paikutin. Bakit? Mangmang nga kayo eh. Bobo nga kayo eh. Tanga nga kayo eh. Diba? Kasi, yun lang yung kaya niyang gawin. Hindi niya kaya yung mga utak namin dito. Tama? Kumalat din ang video ng pagkakalbo ng bundok kung saan tinatayo ang Monterazas. Ah. Marami tuloy ang kumwestiyon, lalo na sa epekto nito sa kalikasan. Ayon kay urban planner at landscape architect Paulo Alcazaren, problematic ang Monterazas. Nako. Kailangan daw ang puno sa Kita niyo mga kababayan ko, kay ganda-ganda pang mayaman talaga. Makakatira ba ang mga mahihirap dyan? Sige nga, buti pa si Pangulo nagpatayo ng mga tirahan. Pang mayaman pero mga mahirap ang nagbenepisyo dyan. Tulad ng mga pabahay, pakondo, pabahay na talaga namang kompleto. Nilagyan na ng eskwelahan, nilagyan na ng ospital, nilagyan pa ng internet, kompletos ricados na. Maghahanap buhay ka na lang. Grabe. Diba? Pero etong si Duterte, tignan nyo naman. Diba? O siya sabihin, Boss Mike, hindi naman niya nagawa ng panahon ni Digong. Nag-umpisa yan, eto lang eh. Oo. Yung mga yung mga subdivision, yung pagbubungkal at pagmimina, panahon ba ni Pangulong Bongbong? Sige nga, panahon ba ni Pangulong Bongbong? Hindi, panahon ni Digong dahil ang mga kinuhang mga buhangin, mga dolomite, nako mga kababayan, ayun, dinala sa pangpang ng Manila Bay. Bukod sa pinagkakitaan, nako, grabe. Oo, yung siguro yung kinita, dyan dinala eh. Galing na. bundok na yun dahil hinihigop nito ang tubig ulan. Grabe, Kung walang puno, bababa sa mga komunidad ng baha. Tama. Sabi ko nga sa inyo, siguro naman alam nyo, share la Lug TV, pandagdag, pampalamig. Thank you naman po. Oo, ha? Oo. Okay lang ho ako, ha? May tubig pa. Lumalamig naman to, lumalamig naman ako. Ito yon. Di ba nung bata tayo, sabi, ng turo ng teacher natin. Ewan ko, ha? Turo ng teacher natin to, baka nakalimutan nyo lang, papaalala ko. Sabi ng teacher natin, lalo na sa araling panlipunan, o kaya social studies, yung mga yan yung mga subject natin noon, na kailangan nating magtanim na maraming puno sa kagubatan. Dahil nga nung panahon na yon ni Cory, ni Ramos, mga kababayan, ay grabe yung illegal logging. Pinuputol yung mga kahoy, ginagawang tabla, ini-import, yung iba naman, binibenta sa merkado. Ano ang sabi ng turo ng teacher natin noon? Ay, ang kalikasan ay dapat inaalagaan. Kailangan ang kalikasan ay manatiling mga berhen. Ibig sabihin, huwag magagalaw. Kapag nakalbo ang bundok, imbis na sipsipin ng mga ugat puno at ng lupa ng kabundukan, yung tubig na bababa, papunta ng kapatagan, hindi na mangyayari. Kung hindi magtutuloy-tuloy ang tubig mula sa kagubatang kinalbo na katulad ni Marcoleta, kalbo na katulad ni Magalong, panot na katulad ni Vic Rodriguez, panot na katulad ni Harry Roque. Putik na yan mga kababayan, ganun Sama nyo na si Kiko Barsaga.
At saka yung rally ng rally, yung malaki tiyan, panot, si Celes, di ba? Isama nyo na ho yung alin, yung labi na tinubuan ng muka. No, sama nyo na si Banat Bay, mga kababayan ko. Kung ganon, natin ikukumpara ang kabundukan sa mga bumbunan nila, pati si Bato. Kung ganon natin ihahambing sa mga bumbunan ng mga walang yan, mga kababayan ko, patakan nyo, subukan ninyo mga kababayan. Excuse me po, Marcoleta, pakitanggal muna yung wig na yan. Mag-i-experiment lang po kami. Ibubuhos namin tong tubig. Sisip-sipin ba niyan? Siyempre mga kababayan, hindi maninipsip yung bumbunan nila kasi wala ng buhok. Ano mangyayari? Didiretso yan. Pababa hanggang sa lupa. Diba? Ngayon, subukan ninyo na may mga buhok yan. Ano mangyayari? Pipigil pa, sisip-sip pa, kahit papano yung mga buhok, kahit peke pa. Diba? Sorry naman po sa inyo sa mga nabanggit. Maganda hong gawin kasing halimbawa ho eh. Diba? Walang pinagkaiba. Yung nakalbo na ulo nyo sa nakalbong bundok. Diba no? May pagkakaiba ba? Kaya sorry po. Para mas maunawaan ng mga DDS. Yung mga nandito, yung mga loyalista, natatawa na lang yung kasi talagang kopyang-kopya naman talaga eh. Diba? Ngayon, ganun ang turo ng mga teacher natin. Pero bakit parang Evangeline Camilosa ay tila ba? Parang ang nangyari sinawalang bahala yung mga turo ng mga teacher natin sa eskwelahan. Sinawalang bahala ni Digong. Sige nga. Tama, di ba? That's problematic. Because you need trees there. If you don't address where the flood water or stormwater will be channeled. Wala na. Hindi nasisip-sip yan mga kababayan. Mahalaga po kasi yung mga ugat ng mga puno na siya rin tumutulong na magpagpatibay ng mga lupa sa kabundukan. Yan din po ang humahawak, nag-hold sa mga lupa para hindi gumuho yung mga yan. Tulad po ng nangyayari po dyan sa may sa kabundukan dyan sa may Baguio, sa Benguet, at dyan po mismo sa malapit dyan. Diba? Ganun ho nangyayari mga kababayan ko. Ngayon, ngayon, sana matauhan na itong mga DDS. Pakiusap ko lang, huwag nyo nga sinisisi si Pangulong Bongbong, ha? Kasalanan nyo kung bakit natatawag ng mga, kasalanan nyo kung bakit nadadamay yung mga panot at saka mga kalbo. Hindi ako nagnakaw. Diba? Oo, kung hindi ba kayo naninisi ng Pangulo sa mga nangyayari niya, madadamay ba yang sila Marcoleta? Madadamay ba si Magalong? Madadamay ba si Banat Bay? Madadamay ba si Vic Rodriguez? Madadamay ba si Bato? Madadamay ba si Celes? Siyempre hindi. Kasi wala akong gagawing halimbawa sa pagpapaliwanag ko rito. Wala. So ayan mga kababayan, lubayan na natin to. Our beloved Boss Mike Severa.